Ano na nga ba yung update dito kay Cash Express? Kumusta na kaya yung unsettled account ko dito sa kanila at sa mga nagpipm sa akin? So, ang dami-dami nyo, mga katanungan nyo. Kung nakapag-settle na ba daw ako dito? Kung na-home visit na ba daw ako? Kung may nanghaharas ba daw na mga ahente sa akin? Kung nakapag-repayment na ba daw ako? So, yan yung mga katanungan na bumubungad sa akin sa mga nagpipm sa akin at kahit na dyan po sa nagko-comment sa update ko kay Cash Express. So, ayan. So, mag-update lang ako ngayon. Alam ko at ramdam ko rin kung ano ba yung nararamdaman nyo. Sana yung update ko na ito ay makatulong sa inyo, mabigyan na rin po kayo ng lakas ng loob at naway hindi nyo pinufocus yung isipan nyo dito sa pangungutang natin online dahil baka ma-depress lang po kayo dito at ma-stress po kayo. Kaya naman this time after 4 months na nag-update ako, so ito na yung kasunod ngayon. So ano nga ba yung nangyari? So may nag-home visit na ba sa akin or may mga ahente ba na nanghaharas sa akin through text or calls or via emails? And nasettle ko na ba siya ngayon? So, ayun na nga po. So, tinignan ko nga po yung account ko dito kay Cash Express. So, nag-login ulit ako. Dati-rati hindi na ako dito nagla-login. 4 months ago, ngayon lang ulit. Dahil nga po, bago ka makapag-login dito kay Cash Express, kailangan mong kumuha, kailangan mong antayin yung password na isi-send nila. Ayaw ko na maya't maya chinecheck ko yung account ko dito dahil doon nga po sa password na pinapadala nila para ma-open mo yung account sa kanila. And pwede na ba akong mag-repayment ulit? Or may mga options na ba doon? Pag login ko pa lang sa account ko sa kanila, ito na kagad yung bumungad. So, as usual, same status pa rin nung nag-update ako last 4 months. So, nakalagay niya is sold pa rin. So, need a payment. So, ayan. So, ito pa rin yung minimal payment na nakalagay niya is 24,905.4 and then the body or yung principal na nautang ko lamang is 3,000 and then yung fine ko daw is 5,040 and then yung extra fine 6,000 and then full repayment ko nga daw ko is umabot ng 24,905.4. So, almost 25,000 na rin. And yung date of assignment ko ditong nakalagay is November 30, 2023. So, last year pa po yun. And then, ito po ay naka-endorse na nga MBA Consult PTE. Nakalagay niya dito, therefore, please make the payment for MBA Consult PTE Limited with information as below. So, account name nakalagay MBA Consult PTE .limited and account number and account name kung saan ko nga ba babayaran yung 24,905. Ito pa rin po yung nakalagay na status ko dito kay Cash Express. So, walang changes. So, ito na nga po yung kaibahan po natin. Dahil doon po sa mga nagpipm po sa akin and din dyan po sa mga nagko-comment sa comment section. So, may mga harassment, may mga ahente daw po na tumatawag sa kanila and then may mga threat na rin po silang natatanggap at kahit sa email. So, may natatanggap sila. So, yun po yung kaibahan natin dito dahil since po ito na yung naging status ko na umabot na po sa ganito pong scenario, naka-active na po yan na cellphone ko at yung cellphone number na ni-register ko dito. Until now, activated na po yan. Anytime nakakatanggap na po yan ng text and calls. But dito po kay Cash Express, so yun po yung kaibahan natin dito dahil wala po ditong nag-update sa akin na ahente. Walang nagtitext at wala ring tumatawag for follow-up or para i-follow up yung unsettled account ko dito. Last time lang na nakatanggap ako dito ng text nila is yung nag-offer sila ng 4,500 para lang daw ma-close ang account ko sa kanila. But din hindi ko po yun binayaran hanggat sa dumating na po sa ganito pong punto na ito na yung naging status ko, which is na dapat is 1,800 na lang yung kulang ko na babayaran. And
Kahit nga sa email, so wala akong natatanggap kahit sa spam messages. So, chinecheck ko yan. Every time tinitingnan ko yan at chinecheck ko. So, wala talaga ako ditong nare-receive. Yun po yung kaibahan natin. So, ang pag-asa ko lang po talaga dito na hinihintay ko para ma-settle yung account ko dito is ma-home visit nila ako dito. Calabarzon lang po kami. So, malapit-lapit po yan. And yan lang po talaga yung inaasahan ko, possible na gagawin para ma-settle ko yung account ko dito. But then dito po talaga is, hindi ko pa talaga ito, hindi ko pa siya nasisettled hanggang ngayon. So ayan, so hindi ko pa siya nasisettled hanggang ngayon. Dahil hindi po biro yung 24,905.4 na pera. So, hindi po yun mapupulot kang saan-saan at hindi ko rin po yun kikitain ng madalian lamang. Kaya nga po, unsettled pa rin po yan hanggang ngayon dahil hindi po biro ang halaga na yon na binigay nila na interest na sobrang laki doon lamang sa 1,800 na balance ko sa kanila, umabot na po ng ganito po kalaki. Kaya sa mga nagtatanong dyan, so ito lang po yung pwede ko pong i-share sa inyo. So hindi ko pa po siya nababayaran, unsettled pa po yan hanggang ngayon. At wala po ako dito nare-receive ng mga text or calls, agent, or kahit sa email. So kaya hanggang ngayon is ganito pa rin, ito pa rin yung status ko dito. So wala rin pong home visit, wala rin ako ditong treats na natatanggap para ma-support din po yung desisyon ko na hindi ko siya binabayaran. May mga articles po akong binabasa and may mga community din po ako or may mga groups din po ako na sinasalihan or nagbabasa rin po ako tungkol doon sa mga OLA victims and doon po sa mga batas na kung ano ba yung mangyayari kapag nagkaroon ng ganito pong case. So, ayan, naniniwala po ako sa mga pagbabasa ko na ito na wala naman talagang nakukulong sa utang. Dahil ito pong pagkakautang ko sa online platform na ito is small claims lang po siya. Wala pong nakukulong sa utang. At palabo rin po yan na mag-home visit at ipabarangay ka. Dahil nga naman, once na nagpabarangay sila at mabubuking sila or malalaman na illegal na po yung pagpapautang nila, which is na sobra-sobra yung paniningil nila at yung pagpatong nila ng interest doon sa pera na inapprove nila. Ito lang yung mga nagpapalakas ng loob ko para hindi ko maramdaman yung stress or hindi ko hayaan na ma-stress ako at hindi ko rin hayaan na ma-depress ako dahil lang dito sa pangungutang ko sa platform na ito. Kaya naman mga lalabs ko, isa sana kayo din ay same din kayo, yun din yung ginagawa nyo. Magbasa-basa rin po kayo ng mga articles, sumali po kayo sa mga groups na kung saan may mga advices or may mga payo po yan dyan. May mga suggestions and recommendations kung ano nga ba yung dapat gawin, kung kailangan mo ba talagang matakot or kailangan mong i-depress or kailangan mong i-stress yung sarili mo dahil sa pangungutang. Magbasa-basa po kayo ng mga articles at para naman napapayuhan nyo or nabibigyan nyo po ng lakas ng loob yung sarili po ninyo at nakakapag-isip kayo ng tama na dapat naman ay huwag nyong i-focus yung isipan nyo or huwag nyong hayaan na ma-stress kayo at ma-depress kayo dahil sa pangungutang. Hindi rin natin ipinagkakaila at hindi rin natin itinatanggi na may mga pagkakautang tayo at alam natin na obligasyon din yon at kailangan nating bayaran to the point sana na makaturungan at makatao naman. Kaya naman dito is nadidevelop yung sama ng loob o yung pinipigilan mo yung sarili mo na magbayad sa ganito pong utangan dahil nga po sa sobra ng laki ng interest nila na hindi naman na makatao at hindi naman na karapat-dapat na ibalik sa kanila yung ganoong amount dahil sa maliit na halaga lamang tayo nakautang sa kanila, in return malaki yung makukuha nila. Unfair po yun sa mga katulad natin. Nililimitahan lang din yung pangungutang and then sisingilin tayo or papatungan ng interest ng sobra-sobra. Kaya naman mga lalabs ko, huwag tayong magpapadala sa emotion po natin. Huwag nating i-focus at huwag tayong mag-concentrate sa ganito pong pangungutang natin dahil baka ito pa yung maging reason, magkaroon pa po tayo dito ng depression and then yung stress dahil lamang sa ganito pong pamamalakan ng pagpapautang nila. Mag-update ulit ako
kung sadya nga ba na mag-home visit sila, since almost 1 year naman na ngayon na unsettled yung account ko dito sa kanila, so mag-update po ako ulit kung ano nga ba yung nangyari dito sa unsettled account ko para naman nagkakaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung nangyari dito sa unsettled account ko sa platform na ito. At sa mga nagtatanong din kung paano nga ba mag-repayment dito kay Cash Express, dahil nahihirapan sila kung paano nga ba mag-repayment, kung kailan malapit na yung due date nila. So, ayan, so, isasama ko na rin po yung video dito sa vlog ko na ito. So, panoorin nyo na lamang po para makatulong din po sa inyo. At huwag nyo na pong hahayaan na ma-overdue kayo dito para naman hindi na rin po nararanasan yung yung kagaya ko na na-experience dito sa kanila. Kaya naman, bago pa mag-due date, isettle nyo na po yan. Huwag nyo na pong piliin dito yung installment basis na ino-offer nila para po hindi na kayo mahirapan na magbayad dito. So, maganda rito mangutang kay Cash Express for emergency purposes mo, but then wag nyo na pong pipiliin yung prolongation at dahil malaki pa talaga yung interest nila dito. So, proven na po yan, marami na pong nagsasabi na malaki yung interest dito at may mga harassment daw po sa mga ibang borrower na ginagawa yung mga ahente nila. So, sa mga nagtatanong sa akin, mga nagpi-PM and din sa mga nagko-comment po dyan sa atin pong comment section, ito na po yun yung update natin, part 5. So, wala pa pong home visit. So, almost 1 year na po. Lagpas na po ng 1 year yung unsettled account ko dito sa kanila. But then, wala pa pong home visit. At yung kaibahan lamang po natin ay wala po akong nare-receive dito na text and calls galing sa mga ahente. At kahit sa email, wala po akong nare-receive at wala na pong update sila ngayon. So, hinihintay ko na lamang po is yung mag-home visit sila kung meron ba silang ocular visitation. So, ayan, hinihintay ko para naman masettled ko rin yung account dito sa kanila. But as of now, hindi ko pa po siya nasisettled dahil nga po hindi po bero yung 24,905.4 na pera para lang ibayad po sa kanila. So, napakalaking halaga na po yun. Marami na po yung mapupuntahan yun kung gagastusin ko po yun sa pang-pamilya pong gastusin. So, ayan na po muna mga loves ko. So, thank you for tuning in for now. We will update after po or if ever na mag-home visit po sila dito sa bahay. Kaya naman, thank you po. Marami pong salamat sa panonood nyo. God bless po. Bye-bye. Open nyo po mga loves si Cash Express sa Google. So, click nyo lang po yan. And then dito mga loves, so dahil meron na po ako ditong account kay Cash Express dahil nakapag-utang po ako dito sa kanila 14 days ago. So, click ko lang po ito na, i-click ko lang po ito na apply for a loan. Dahil dyan po ay lalabas na po ang aking account. So, ayan. So, may account na po ako sa kanila. And then, ito po yung breakdown ng installment basis po ko po sa kanila. Dahil, ibibigay ko lang po ngayon is yung interest niya na 569 doon po sa 3,000 na hiniram ko. So, click lang po itong pay now. So, dito po gagawin po natin ito dahil kukuha po tayo ng reference number. So, ayan. So, dito, click nyo po itong select a payment option. So, ayan. Dahil Gcash ang gagamitin po natin or gagamitin ko is click lang po itong Gcash Bills Pay. So, ayan. And then, click nyo po itong box na nasa gilid na yan. And then, click nyo po itong select. So, ayan. So, dito, may makikita kayo dito na blue highlight na ito. So, you may also view the instruction online. So, ang mayari po dito mga lalabs, so nakikita nyo po ito na nasa taas na reference number. So, yan po yung gagamitin po natin para doon po sa ating Gcash payment. So, gagamitin natin ang Gcash. So, dito may nakalagay na view the instruction online. And then, email address. Ayan, nakalagay po email address nyo. And then, dito po sa lababa, may nakalagay din na send instructions via email or mobile. So, dito kung magre-request ka po na kung paano ba yung repayment sa kanila, magre-request ka. So, mag-send sila sa iyo via email or mobile number mo kung paano ba mag-repayment po sa kanila. And then, pwede nyo rin po ito na view the instruction online. So, ayan. So, click lang natin iyan.
So, dito makikita nyo mga lalab. So, click make a bills payment using your GCash mobile app. So, ito yung total due ko ngayon na babayaran. So, ang biller name mga lalab. So, huwag po kayong magkakamali dahil po ang hanapin nyo po sa GCash na biller is si Dragon Loans. Yun po yung gagamitin po natin na biller. So, ito po yung reference number. So, pwede nyo po yan na i-screenshot. Or pwede nyo pong kopyahin para po yan pa yung gagamitin po natin sa pagbayad po sa GCash. Ito nakalagay po dito mga lalabs yung step 1, step 2. So yan po yung instruction sa pagbayad po via GCash. And then proceed na po tayo doon sa GCash application. So i-close po natin ito. Then click natin si GCash. Open nyo lang po ang inyong mga GCash account. So, ayan. So, dito, hanapin nyo po yung bills. So, ayan. Click nyo po dyan sa plus sign na yan. So, scroll down nyo lang po yan dyan. Hanapin natin si Dragon Loans. So, ayan. So, magkaiba po si Dragon Loans and then si Dragon Pay. So, click po natin si Dragon Loans. So, ayan. And then, dito sa reference number, yung kanina na in-screenshot po natin. So, yun po yung gagamitin po natin. Ayan. Lagay contact number. Kung ano po yung nilagay nyo na contact number doon po sa application. Yun din pang ilalagay nyo po dito. So, amount, 569. So, ayan. Click nyo po itong save. Nakalagay dito mga lalab. So, ayan, successfully save biller details. So, Dragon Loans, nickname sa amount. So, ayan, nakalagay na. And then, yung reference number, contact number, email receipt, to, ayan. So, double check lang po para hindi po tayo magkamali. And click lang po ang next. And then, confirm. So, ito yung confirmation mga labs. So, isave lang natin yan mga labs. So, and then, try natin bumalik doon sa application sa Cash Express. So ayan. So, ayan. So, dito mga lalab. So, nag-automatic deduct na po talaga siya doon mga lalab sa repayment. Nagbawas na po siya doon. So, dito may nakalagay na 15 days still payment. So, ayan. So, ang kulang ko na lang po na bayaran sa kanila is yung 3,000 na niloan ko dahil po is nabayaran ko or na-repay ko ngayon yung tubo niya na 569. So, dito mga lalab, so for information lang po. So, if ever po na hindi ko po mabayaran ito ng June 1, so yung 3,000 niya, so magiging ito po yung installment basis ko. So, hanggang November 2 ko po siya nababayaran, which is na 835 every 14 days na babayaran ko po yan. So, advice ko lang po sa iyo mga lalab. So, much better po na i-full pay nyo na rin po kung meron man po kayo ditong loan kay Cash Express. Dahil kapag pinili nyo po ito na installment basis nyo po talaga dito kay Cash Express, so napakalaki po at napaka-low haba ng term. So, which is na umaabot po yan mga lalabs ng 9,000. Ito pong binayaran po kay Cash Express. Napakalaki ng interest po nila mga lalab. So, yan po yung masasabi ko mga lalab. So, bayaran nyo na lang po ng one time yung nahiram nyo po dito kay Cash Express para huwag nyo na pong piliin yung installment dahil napakalaki po talaga ng interest po nila dito. So, ganun lang po mga lalab. So, thank you for tuning in. Sana may natutunan pa po kayo dito sa aking review kung paano po magbayad dito kay Cash Express. So, thank you very much po. Bye-bye for now. God bless po. Bye.